Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. This is Chinro Masagada Channel, a faith healer o Zomatarder. So ngayong hapon, natatagan natin ang nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. This is 2024 Pasilip messages for the Wooden Dragon, for the year of Wooden Dragon, for the sign of Capricorn. So, Capri, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina naman kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Capricorns ang ating mahagirap. So guys, this reading is a journey reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel, lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal, siksik tiglig nag-uuma po ang biyayang manumbalik po sa inyo. So guys, kumapit-kapit ka dahil ito na mensahe sa'yo ng ating mga gabay for Pasilip 2024 for the year of the Wooden Dragon for the sign of Capricorn. Angel Spirit Messages Given Information. So, ano magiging pasabog sa inyo ng 2024? No? Angel Spirit Guides, please give me information. Oh my God. Okay, thank you. Oh my God, there's a devil. So, ibig sabihin dito, there is a toxic energy or there's a black magic or there is a temptation or something seduction. So, let's see, ha? Kung ano yung negative energy na napapaloob dito. Additional messages. Because there's a default card. So, sinasabi dito, there's a lot of temptation or something abusive na iwasan mo yung pagtitiwala sa paligid mo. Even sino man yung mga tao sa paligid mo na mga bagong kakilala or something na lubos ng kakilala, maging maingat lang. No? Parang sinasabi ng devil dito na may temptation or something na parang a negative energy. See, there's a that card. So, there's an ending and a new beginning. So, maaaring matapos na at maaaring magkaroon ng bagong simula. So, ibig sabihin ng tingnan natin mamaya kung ano ibig sabihin ng devil dyan. Kung ano yung the devil. Char. And I guess there's a Three of Swords. So, there's a heartache, something, pain, no? Kumbaga may mga bagay na matatapos na or natapos na dito yung sakit at sakripisyo or paghihirap mo. So let's see what is additional messages. And of course, there's a strength card. So there's a confidence. So ibig sabihin dito, kumbaga this coming 2024, kailangan maging matapang ka na, no? Maging malakas ang loob mo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Kailangan maging matapang kang humarap sa mga pagdadaanan mo pa, sa mga bagay o pagsubok na darating. So let's see what is the strength card. Strength card represent the Seven of Wands. So there is a protection now. Protection na mo yung sarili mo. Protect your power, protect your energy. And kasi sa Seven of Wands, sinasabi dito, there is a competitions, no? Sa mga tao sa paligid mo na kailangan maging aware ka. Basta pangalagaan at protection na mo yung sarili mo. What is the Devil card? See, there's a Five of Swords. There's a self-sabotage, no? Kumbaga, ito yung the devil dito na maaari magkaroon ng sabotahe sa sarili mo. Kaya maging aware ka, huwag ka nagbibigay ng thoughts or something information. Maging aware ka, no? Ano, because there's a fair fight. Magkakaroon ng patas na laban dito. Let's see what is the full card. And of course, there's an Ace of Wands. There's a new beginning. A full card is a new beginning. And of course, the Ace of Wands is a new beginning. So, sinasabi talaga dito na magkakaroon ka ng bagong simula. No? Magtiwala ka talaga. There's a full card is a leaf of faith. Magtiwala ka sa Francis and Progress. So, what is the Death card? So, there's a Knight of Wands. So, there's a slow and steady. No? Unti-unti nang matatapos at unti-unti na magsisimula ang panibagong eksena. Ngayon 2024 na sinasabi sa'yo dito na unti-unti na papasok yung mga magagandang eksena sa'yo at matatapos na yung mga bagay-bagay na nagbigay sa'yo ng problema or something na pangit na nakaraan pagdat nung mga nakaraang 2023. Na parang dito, this is the 2024 a transformation. Because there's a Knight of Swords, there's a success driven. So, magkakaroon na ng success and of course, recovery pagdating na sa fame mo. So, let's see what is the Strength card. So, there's information na para sinasabi na freedom tong
there's a lot of birds dito na parang nag-show na parang lumipad or something na may kalayaan, no? Parang sinasabi na palayain mo yung sarili mo sa takot at pangamba mo. So let's see what is the Seven of Wands. And of course, there's a higher friend. So, there's a lesson learned. There's an education or religious factor. So, ibig sabihin dito, some of you protection mo yung sarili mo, no? Sa mga tao sa paligid mo na may mga gumagawa against sa'yo ng hindi maganda. At the same time, kailangan mo nang matuto sa mga bagay na pinagdaanan mo from the past, no? Na, kumaga, take this lesson, no? So, let's see what is the devil card in the Five of Swords. So, there's a Queen of Pentacles. So, magkaroon ka ng practical, no? Pagdating sa finances. Okay. Let's see what is the full card and of course the Ace of Wands. Magiging practical ka kasi minsan ang the devil is an obsessions, no? May mga bagay nagkakaroon ka ng self-sabotage or something na sinasabi na baka meron kang pag-aabuso sa sarili mo. Parang ganon. So, let's see what is the full card in the Ace of Wands. So, there is a King of Wands. So, there is secure, no? Kumbaga, there's a new beginning. And of course, there's information of new ideas and new plans. So, since I'm the King of Wands, there's a stability and control. So, kailangan mong kontrolin yung emotions mo, rather yung mga bagay-bagay. There's a leap of faith. Magtiwala ka sa kung ano man ang binibigay sa ni God. And of course, there's an Eight of Sword na sinasabi dito na that card, kumbaga magkakaroon ka na ng bagong simula at matatapos na tong toxicities or negativities, no? This coming 2024, kumbaga magkakaroon ka ng unti-unting pagbabago. So, let's see what is the Three of Swords and the Knight of Swords. So, there is a tower moment. So, ibig sabihin dito, there's a sudden changes from the pain, no? And of course, there is information na sinasabi rin na, kumbaga, dahil sa nangyari pagkasira or kumbaga, nasaktan ka, ganon. Kumbaga, this is the time na para mabuo ka naman. Parang ganon. So, let's see what is the Strength card. And of course, there is an information by the birds. There's a Three of Cups. So, there's a celebration. Magkakaroon ka daw ng celebration, social collaboration, no? Social meeting or something, information with other person. Kumbaga, marami kang taong mababala. Kumbaga, makakakuha ka na maraming information sa ibang tao. Rather with your friends. So, let's see what is the Seven of Wands and the higher five. And of course, there's a Six of Pentacles. Magtutuloy-tuloy na raw about sa finances. So, this coming 2034, sinasabi dito na kailangan proteksyonan mo at matuto ka na sa nangyari sa noong 2023. Ngayon, papasok ng 2034, ngayon 6 of Pentacles, sinasabi sa iyo magtutuloy-tuloy na about sa finances. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome sa'yo dito, there is a King of Cups. There is a devoted and supportive person. So, may tao dito na susuportahan ka. And of course, there's a Knight of Swords. Kumbaga, nagkakaroon ka na anxieties and stress dito that because of, kumbaga, sa nangyari sa nakaraan, binackstab ka, no? Kumbaga, meron ditong divider sa'yo, no? At sinasabi sa'yo dito na, kumbaga, itong tao na to ay tungkol dito sa person mo. So, let's see. What is additional messages? So, it's either katrabaho mo daw, no? Ang, kumbaga, nagkaroon ng eksena. And because there's a Three of Wands, so waiting for a result, no? Magantay ka na lang na magiging eksena dito. There's a trouble, no? Okay. So, gusto natin malaman yung magiging outcome pagdating sa career, no? And finances mo. There's a Temperance. Magkakaroon daw ng healing. And of course, a transition, no? Kumbaga, magkakaroon na ng pagbabago. At there's a Temperance, kumbaga, maraming kumbaga, divine intervention or paalala ng ating angel spirit na kailangan mo maging aware, no? Sa mga tao sa paligid mo. There's a Six of Swords by transition. Kumbaga, nagkaroon ka na ng betrayal and deception before. And stress that because of sa taong pinagkatiwalaan mo yung taong, kumbaga, naging malapit sa'yo, tinrider ka. So, sinasabi dito, transition. Kumbaga, kailangan mo nang kumawala dyan sa unhealthy, no? Na sitwasyon na healthy person. And of course, there's a Temperance. Sinasabi sa'yo dito na there's a perfect timing and divine timing. So, pagdating sa finances, kumbaga, nagkaroon ng problema din, no? Kasama talaga siya, ang finances mo kasama ng love life. So, there is a Temperance, magkakaroon ka na ng healing about sa finances. And of course, love life. So, let's see what is Yin and Yang Oracle card.
for yin and yang oracle card, angel spirit guides. There's a divine timing. I told you, there's a trust. So, sinasabi na temperance, magtiwala ka na lang, no? Kumbaga, there's a trust, there's a perfect timing. Additional messages. And of course, there's an alchemist by ancestor guides. Ginagabayan ka ng mga mahal mo sa buhay ng mga yumao. And of course, there's a rejection and loss. So, nagkaroon talaga ng losses dito, no? Talaga napag-iwanan ka or na-reject or something, talaga iniwan ka or nagkaroon talaga ng, kumbaga kabiguan or heartache, no? Nagkaroon ng losses sa'yo, parang nawalan ka talaga ng intimacy. So, let's see what is fairy messages. This is the card of fairy messages para malaman natin yung pinaka-advice sa iyo ng ating fairies. Okay, sinasabi dito, there's an everything is okay. So, habang tumatagal, nagiging okay na raw yung situation. So, sinasabi dito, don't worry, it all working out in a beautiful way. So, may magandang hihinatnan or may magandang dahilan bakit nangyayari yung bagay na to sa'yo. Na kumbaga, sinasabi, magtiwala ka kay God. Kumbaga, nangyari sa 2023 ang rejection and failure pagdating sa love life and career. So, there's a perfect timing na ngayon 2024 na magiging okay ka din at makakabawi at makakabangon, no? So, let's see what is Angel's answer. So, let's see what is the Angel's answer. What is the Angel's answer? Angel Spirit Guides. Oh my God. Angels, bigyan mo information po. Kailangan natin ng advices and answers nyo. Okay, thank you. My goodness. There's listen to your intuition. So, makikinig ka lagi sa inner voice mo, sa intuitions mo, kasi bibigyan ka ng kasagutan dyan sa mga katanungan mo, no? Let's see what is the Romance Angels. Let's see what is the Romance Angels. Release your ex. My God. Meron talagang past person dito na kailangan mo ng bitawan at kailangan mo ng pakawalan. Talagang sinaktan ka talaga. Nag-betray talaga dito. Eh, yung sinasabi dito na parang nagkakaroon ng self-sabotage by the devil card kasi kumbaga nagkakaroon ng obsession, baka obsessed ka dyan sa tao na yan. So, you need to take an action for this na para mo nang bitawan at pakawalan, no? So, let's see what is additional messages for this energy for 2024, no? Pasilip. There's a journey. So, talaga kasama talaga siya sa tatahaking mo landas, no? Kapag tapos mo pagdaanan yung mga madidilim na part, magkakaroon ka ng inner clarity. At the same time, there's our anxieties. Stress ka pa din dyan sa person na yan. Sa bagay, kapag nandiyan kasi sa situation, no? Hindi mo masasabi. And of course, there's grief, no? May mga bagay na, kumbaga, pagsisihan mo man, pero hindi mo na mababalik ang nakaraan, no? And of course, sinasabi dito, there's some wisdom. So, kumbaga, bigyan mo ng kaliwanagan. And of course, wisdom is paano napakabait mo naman dito at napakabuti mo. Ganun talaga, inabuso ka. No? And of course, there's a completion. So, ibig sabihin dito, kumbaga, huli na huli na ang lahat or something na dapat nang tapusin, no? Kumbaga, meron ditong libingan na sinasabi na dapat ay tapos na. 'Di ba? Tapusin na. Alaala na lang siya. So, there is a premonition. Some of you na-predict mo na rin to parang nalaman mo na tong gantong mangyayari, ganto ganyan. So, sinasabi dito by the school, there's a lessons, no? Dapat natutunan mo na yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Bit-bitin mo yan para hindi na umuling mangyari sa mga susunod na eksena mo.
No? And of course, there's a snake. Talaga nagkaroon ng ahas, no? Inahas ka talaga dito or something, inahas yung person mo, ganon. Or some of you Capricorn, baka hindi pa nangyayari sa inyo to, or pero may mga synchronicities or signs na nangyayari na siya. So, ibig sabihin, kailangan mong mag-pay attention, no? And because there's a talk to your angels, kailangan mo kausapin yung mga gabay mo. Rather, ang ating divine guidance. So, let's see what is the Moonology. Let's see what is the Moonology. A time for healing. So, talagang, this is the time na kailangan talaga magkaroon ng healing, no? In all aspects. Sa lahat ng aspeto, sa lahat ng factor. And don't let past hold your back, no? Wag ka na raw babalik sa nakaraan. Wag mo na raw babalik-balikan ng nakaraan. Ang nakaraan ay tapos na. So, let's see what is additional messages. And of course, there's a judgment, no? There's a uniqueness or challenges talaga na pagdadaanan mo. May kanya-kanya talagang process and progress yan dyan. And kasi sinasabi sa'yo dito, there's change, no? May mga bagay na kailangan mong baguhin, no? Hindi para sa kanila, para sa sarili mo. So, let's see what is additional messages. And of course, there's empathic starseed. So, ibig sabihin, observing what not yours. Wag mong kunin yung mga bagay na hindi para sa'yo, no? Kung hindi para sa'yo, surrender. And of course, there's a baby step, no? Kumbaga, action, follow your intuition before it makes sense, no? Sundin mo yung intuitions mo. And of course, kailangan mo mag-take ng action, no? Hindi ka pwede mag-stuck dyan sa nakaraan. So, let's see what is Archangel Raphael. Divine intervention. So, I told you, may paalala ang ating divine, no? Kumbaga, some of you baka hindi pa nangyayari, so kailangan, kumbaga, maging aware na kayo, guys, na dapat kayong natuto pagdating sa past relationship nyo. Na, kumbaga, kailangan magkaroon kayo ng balance, and of course, self-care and self-love, no? Hindi pwedeng buhos lahat ng pagmamahal. Let's see what is Archangel Michael messages for you. Energy healing work. So, talaga magkakaroon ng healing dito, guys. No, at kailangan ng healing. And of course, this situation is already resolved. So, some of you nangyari na nga. No, unti-unti ka na makaka-recover o unti-unti ka na nakaka-recover from the pain. So, some of you, kung hindi pa itong nangyayari at nangyayari pa lang, no? Ngayon pa lang sinasabi ko na kailangan yung kalimutan na at kailangan yung alisin na or i-release na tong ex nyo or something person na to kasi kumbaga kahit mahal nyo siya, kailangan nyo talagang bitawan. Lalo na kung hindi siya sa'yo, magiging masaya. 'Di ba? So, let's see what is a Jesus loving quotes. And of course, there is a come to me all that you that labor and heavy laden, I will give the rest. So, ibig sabihin dito, kumbaga ibibigay sa'yo ni God lahat ng mga bagay-bagay na makakabuti sa'yo. Kumbaga, bitawan mo yung mga bagay na nagbibigay sa'yo pabigat. Kumbaga, ibig sabihin, there's a lessons na hindi siya para sa'yo. May darating na para sa'yo this coming 2024. Siguro kaya siya inaalis sa'yo kasi may taong lubos na magmamahal sa'yo, even your flaws, no? And even your pangit na part, ganun talaga, mamahalin ka niya. Kasi yung tao nagmamahal, minamahal ko ano man ang pangit sa'yo. So, let's see what is the angel's number. Okay, angel's number represent that there's a 12. I am visionary. So, sinasabi dito, creativity is driving force in your life. Your imagination is rich and you are able to express your feelings and insights is in unique ways that others can benefit from. So, ibig sabihin, kayang-kaya mong makita, no, yung mga possibilities na mangyayari, no? May mga bagay kumbaga kakaiba, no, na may papakita sa iyo. Kaya pala there's a premonitions. So, ibig sabihin dito, may pasilip na sa iyo, no? Pinakita na sa iyo na there's thing na mangyayari na baka hindi mo matanggap. At suddenly na kailangan mong tanggapin para sa ikabubuti mo. There's a prophecy, premonitions. May paalala at may papakita sa yung mangyayari sa iyo at mangyayari sa mga eksena mo. So, kailangan mo lang maging handa. No? And of course, there's a visions na
Kumbaga, mayroong binigay sa yung kakayanan o katangian na dapat mong gamitin para sa sarili mo at para sa ibang tao. So, let's see what is the messages of life. Kasi there's a vision and premonition. So, ibig sabihin, there's an insights talaga. No? So, let's see what is the messages of life. My creative powers. So, let's see. I recognize the creative power of my thoughts. I know that I can use them to build and or to destroy. I can use them to build or to destroy. Today, I choose to use my thoughts to create a universe filled with joy and harmony. I will maintain a positive attitude. I have the power to create love and peace. So, ibig sabihin dito, kayang-kaya mong gumawa ng isang bagay na makakapagpasaya at makakapagbuo at makakasira din sa'yo, even sa ibang tao. So, gamitin mo yung katangian na yan para makapagbuo ka ng mas mainam na pagmamahal at kapayapaan sa'yo. Kumbaga, kalayaan, no? Na makalaya ka sa mga nangyaring sakit at kirot at muling magmahal at muling lumigaya, no? Sinasabi na sa'yo dito, kailangan mo lang paghandaan at kailangan mo maging maghanda, no? At panatiling handa sa mga bagay na mangyayari na pinakita na sa'yo na maaaring mangyari. So guys, this is 2024 Pasilip messages for the year of Wooden Dragon, for the sign of Capricorn. This reading is a general reading lamang, hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo, and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Maraming salamat po sa mga walang sampag suporta sa aking channel. Lalong-lalo na hindi nag-skip ng ads. Naway pagpalain po kayo ng Diyos at may kapal. Siksik tiglag nag-uumapon ang manimbalik sa inyong biyaya. Maraming salamat po, and see you in the next video. Bye-bye and babush.